May isa naman tayong loan app na papasilip ko sa inyo. And sneak peek ha, sneak peek. Na-approve ba sa loan app na to? Sino ba nakapag-try nito? Didiretsohin ko na kayo guys. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Na-reject ako sa loan app na to. Bago yun siyang subukan in the hopes na makautang kayo ng up to a maximum of 73,000 pesos. Mas mabuti pang panoorin nyo na lang yung video na to guys para makita nyo kung anong meron. Saka kayo mag-decide kung i-download nyo siya at susubukan. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Atered here. At kung kayo naghahanap ng honest reviews about mga online loan platforms na encounter online, you've come to the right place. Sinisilip ko po yung mga ganito para sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up. Iba na yung may alam guys. Pero kung bago pa kayo dito sa channel, be sure to subscribe. Hit that subscribe button because ito po yung mga topics natin. And make sure you also hit that bell notification button para alert kayo kung meron akong bagong uploads. Especially if yung upload ko is about legit online loan platform. So yung loan app na topic natin today ay si RapidLend. Mabilis cash loan. Ito na ang sinasabi ko sa inyo guys na huwag nyong i-search. Huwag nyong i-search si Mabilis Cash sa iOS, sa App Store. Yes, sa App Store po. Dahil si Mabilis Cash wala po sa App Store. Nasa Android lang. If you're going to search for Mabilis Cash, at least at the time of filming this video, if you're going to search for Mabilis Cash sa App Store, you might end up with a loan app like this. RapidLend, Mabilis Cash. It's a totally different app. So, it looks promising kasi sabi, maximum amount na pwede niyang ipahiram. If you're just gonna base it on the screenshots, 73,000 pesos po. Medyo tabingi pa. Kaya, looks promising, di ba? Eh, meron pa siyang 4.8 stars. Hindi naman sapat na doon lang tayo nagbabase sa comments. Kaya basta-basta mawala sa high ratings na yan. At hindi naman tayo pwede mag-vlog ng isang bagay na hindi natin na-encounter, hindi natin nasubukan. Kaya guys, stick around. So, ito nga si RapidLend, sinubukan ko siya. After, siguro mga isang oras akong naghintay, guys. Saka ako nalaman na reject ako. Huwag kayong mag-expect na makaka 73,000 pesos kayo sa loan app na to. Kahit na anong loan app naman, guys, kahit na bago kayo, hindi kayo makaka-expect na kaagad kayo dun sa maximum loan na pwede nyo ibigay. I'll get to the offer later. Ito yung mga cases na expectations don't meet reality. But anyway, before we get to that, so yung loan app na ito, sabi niya, yung registration niya daw is under kay Acom, which I am doubtful na under daw siya kay Acom because if you're going to check the Securities and Exchange Commission na website under the list of recorded online lending platforms, si Acom is Acom lang. Wala siyang other platform. So, eto, Acom, pakicheck ha. Anong kinalaman ni RapidLend, Mabilis Cash Loan sa inyo? Anyways, so, ayun mga guys, may mga hope na ma-approve. Tagal eh. Hihingi siya ng rating. Tapos, maghihintay ka ng isang oras or even longer bago mo malaman kung approve ka or reject. Pag-isipan nyo if it's worth it na dun kayo, lalapit kayo sa loan app na ganito. Dahil after all the trouble I went through sa loan app na to, providing my information and my ID, yung offer niya is only 2,000 pesos. And take note, hindi mo po yan buong matatanggap kasi ang laki pong kinakaltas ng loan app na to. For example, kakaltas po siya ng 800 pesos na service fee. And take note, that is more than 15%. I'll explain later. So, yung matatanggap mo na lang is 1,200. Anyway, pinustro ko pa rin yung loan kasi gusto kong malaman kung magsisend ba siya. Because take note, yung number na ginamit ko sa pag-apply ng loan na to is different sa number ng aking e-wallet. Alam niyo na yun kung bakit, but the numbers still belong to me. Pero, hindi po ako na-approve. So, na-approve ba sa loan app na to? Hindi nyo pa siya na-encounter or iniisip nyo pa lang, nasubukan siya. Huwag na. Kasi yun nga, kakaltas po siya ng 800 in the case of 2,000 na loan offer. So, 1,200 na lang yung matatanggap. That's 1/3 of your loan mapupunta sa service fee. And speaking of service fees and interest, take note na si BSP meron cap po na yung interest should only be 6% maximum monthly or 15% na effective interest rate per month for loans na less than 10,000 pesos na hindi po susobra ng 4 months yung kanyang term. Pag sinabing effective interest rate, dapat kasama na dyan yung service fee. Yung service fee pa lang nito, sobrang 15% na. So, hindi po siya pasok sa cap ni BSP, which it's safe to say, I guess, na hindi po siya compliant. And also, SEC mismo,
meron po siyang nilabas na reminder na dapat umutang lang po tayo sa mga loan apps na registered sa SEC. And you can check the list of recorded online lending platforms to have more information. Kahit na nilista siya niya si ACOM as a company daw na may nag-hold ng kanyang license, hindi naman siya nilista ni ACOM as a recorded online lending platform. Ano yung nangyayari dito? Okay, dapat kini-question natin yung mga ganito, guys. So, para sa akin, huwag na tayo mag-aksaya sa mga ganitong loan apps kasi hindi naman pala siya registered. Therefore, hindi po siya submitting entity sa CIC. So, wala pong patutunguhan yung pagiging good payer at responsible borrower natin sa loan app na to. So, I would stay away from a loan app like this. So, it's not worth submitting your information like your e-wallet na tulad ni GCash, PayMaya, GrabPay, Shop Coins, yung ganun. It's not worth providing this loan app access to your contacts because kahit na sinelect mo lang yung contact, hihingi niya pa rin yung access sa lahat na nasa phone book mo. And nandun naman sa job information, kahit na sabihin mo unemployed ka, hingi pa rin siya ng other information. So, parang questionable talaga siya. And then magsi-selfie ka, bibigay mo ba yung mukha mo sa loan app na to? And then yung picture ng ID mo, which could either be pwedeng driver license, pwedeng UMID, passport, national ID, TIN, health card. But, wag na guys. Wag na. Wag mo nang ibigay yung mga information na to. At yung malaking red flag na na-notice ko because nung nilagay ko yung phone number ko, pag-click ko ng send OTP, wala akong natanggap na text. Instead, yung app, dinisplay niya na dun yung code. At ginamit ko yung code at ako'y nakapasok sa dashboard niya. Para sa akin, medyo risky yung ganyan kasi what if gumamit ka na sa pag-apply, gumamit ka ng kung ano-anong number na lang. Tapos, nilagay mo yung code, di ba? Risky yun. Makakaabala ka pa ng tao. In case hindi ka makabala ng ibang tao, yung totoong may-ari ng number. So guys, pag-isipin ng mabuti bago lumapit sa ganitong klaseng loan app. At kung ako masusunod lalayuan ko yung loan app na to. And kung kayo ay concerned sa pag-build ng credit, pagpapaganda ng ating credit history para later on makalapit tayo sa legit na mga online loan platforms. Mabuti, dun po tayo sa online loan platforms makakapogi points sa ating credit history kung tayo ay good payer. For example, you can check out the loan apps that are in my legit loan apps playlist. Pero hindi po ako sponsored ng mga loan apps na yan Na-review ko lang sila, na-try ko. So far, naging positive naman yung experience ko. At kung meron man akong gusto i-point out, mini-mention ko rin. But at least those loan apps are far better than this RapidLend. So kung ako masusunod, itong si RapidLend X to. Layuan nyo guys. Meron naman tayong ibang mga loan apps na legit. So, kung meron man kayo gusto mga loan apps na pasilip, let me know in the comment section below. I will try my best kasi ang dami kong nagre-request. Subscribe to my channel. And that's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!